Like and share, subscribe. Sa isang apartment building sa Tokyo, si Akira ay tumatakbo mula sa isang kawan ng mga masasamang zombie na kumakain ng laman. Gayunpaman, mas nag-aalala si Akira tungkol sa makarating sa opisina sa oras kaysa matakot para sa kanyang buhay. Nagsimula ang lahat noong isang taon sa unang trabaho ni Akira. Kapag sumali si Akira sa isang kumpanya ng advertising, puno pa rin siya ng mga pangarap at sigasig. Magiliw siyang binati ng kanyang mga kasamahan at itinapon pa nga siya ng kaunting welcome dinner sa isang restaurant at agad na nagkagusto si Akira sa kanyang senior na kasamahan si Otori, kaya naisip niya na maaaring ito na ang pinakamagandang lugar ng trabaho kailanman. Gayunpaman, ang kanyang ilusyon ay mabilis na nabasag kapag sa unang araw kailangan niyang hilahin ang dalawang magdamag na magkasunod at umuwi halos bilang isang buhay na bangkay. Mula noon, lumalala na lang ang sitwasyon ni Akira araw-araw. Ang kanyang mapagsamantalang amo na si Kesugi ay pinipiga ang walang hanggang buhay sa kanyang nakakabaliw na trabaho at sa lalong madaling panahon ang opisina ay naging tahanan ni Akira dahil hindi siya umaalis sa halos lahat ng oras. Dahil kailangan niya ng pera hindi man lang niya maisip na huminto at dahan-daang nagiging working zombie si Akira na nawawala ng kalayaan sa ilalim ng nakakalaso na kapaligiran ng kanyang pinagtatrabahuan. Tanging ang crush niya si Otori ang mabait sa kanya, ngunit kapag ibinahagi ni Akira ang kanyang paghanga sa kanyang etika sa trabaho at ang katotohanang tila ginagawa niya ang gusto niya, sinabi ni Otori na hindi rin iyon ang kaso para sa kanya at kung ano talaga ang gusto nila nahuhulog lang sa gilid ng daan. Isang gabi, nakuha ni Akira ang kaunting libreng oras para lumabas para maghapunan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Kencho, na dating nakikipaglaro ng football kasama si Akira noong kolehiyo. Naisip ni Kencho na dapat nang huminto si Akira at tinawag siyang asong pangkorporasyon. Bilang kapalit, ipinaalala ni Akira kay Kencho kung paano sila natalo sa malalaking laro sa kolehiyo dahil sa kanya. Nagsimula ang isang pagtatalo at ang magkakaibigan ay naghiwalay sa hindi magandang usapan. Sa kalaunan ay nahulog si Akira sa isang malalim na depresyon at ang kanyang apartment ay naging isang basurang gulo. Minsan kapag nasa istasyon siya ng tren, naiisip niyang tapusin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Isang taon pagkatapos magsimulang magtrabaho si Akira sa opisina, nahanap niya ang kanyang kapitbahay sa labas. Gayunpaman nang lumingon ang lalaki, napagtanto ni Akira na naging zombie ang lalaki at nasa proseso siya ng pagkain ng isa pang kapitbahay. Sa takot, nagsimulang tumakbo si Akira pataas habang dumarami ang mga zombie na sumulpot upang humabol sa kanya, kung minsan ay lumalabas mula sa iba pang apartment. Dahil sa pag-aalalang malate, pumunta si Akira hanggang sa bubong at tumalon sa isang bakod upang iwanan ng mga zombie sa kabilang panig. Habang lumilipad ang isang eroplanong nasusunog upang bumagsak sa malayo, pinapanood ni Akira ang kaguluhan na sumikop sa lungsod at napagtanto niya ang isang bagay, hindi na niya kailangang pumunta para magtrabaho. Nagdulot ito ng labis na kasiyahan sa kanya kaya gumawa siya ng kaunting sayaw, iniisip kung ano ang gagawin sa kanyang bagong libreng oras. Sa sandaling iyon ay naaalala niya si Otori at pinadalhan siya ng mensahe para tingnan kung okay lang siya, bilang kapalit ay ipinadala niya sa kanya ang kanyang lokasyon na humihiling sa kanya na pumunta. Pagkatapos ay umalis si Akira sa gusali sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang tubo. Sa isang bukas na bintana, nakita niya ang isang buntis at ang asawa nito, at nangako siyang babalik na may dalang pagkain para sa kanila bago siya magpatuloy sa pagbaba. Gamit ang kanyang bisikleta, nagawa ni Akira na tumakbo ng mabilis sa kalsada, iniiwasan ng bawat zombie na sumusubok na kunin siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa apartment ni Otori at nakita siyang takot na kumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Otori na nakipagrelasyon siya sa direktor ng kumpanya, na nandoon ngayon at naging zombie na siya. Agad na umatake ang direktor, ngunit hindi makagalaw si Otori dahil nasugatan ng kanyang binti, kaya sinimulan ni Akira ang pakikipaglaban sa zombie. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ginamit ni Akira ang kanyang pagsasanay sa football para harapin ang direktor, na inihagis siya sa mga kasangkapan. Sinasamantala ni Otori ang pagkakataong ito na tamaan ng zombie hanggang sa mamatay siya habang sinisigawan siya dahil hindi niya iniwan ang kanyang asawa tulad ng ipinangako niya. Biglang bumagsak si Otori sa sahig at pagkatapos ng maikling pag-agaw, nag-transform din ang kanyang katawan bilang zombie. Sinusubukan niyang salakayin si Akira, ngunit hindi ito nag-atubiling itulak siya palayo bago siya makagat. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Akira ang kanyang nararamdaman para sa kanya bago tumakbo palayo, isinara ang pinto sa kanyang likuran para pigilan siya sa pagsunod sa kanya. Sa gabi, bumalik si Akira sa kanyang gusali na may dalang maraming supply, ngunit nang huminto siya sa lugar ng kapitbahay, nakita niyang wala itong laman at puno ng dugo.
Bumalik siya sa kanyang apartment na lumuluha, ngunit habang nagdadalamhati siya para sa kanyang mga kapitbahay, naalala niya sinabi ni Otori sa kanya na ang talagang gusto nilang gawin ay laging nasa tabi ng daan. Napagtanto ni Akira na maaari siyang mamatay sa lalong madaling panahon at na ayaw niyang umalis nang hindi nagagawa ang talagang gusto niya, kaya kumuha siya ng notebook at nagsimula ng isang listahang pinamagatang, 100 bagay na dapat gawin bago maging zombie. Ang una ay nagsasabi sa isang tao na mahal niya sila, at na-cross na niya ito sa listahan. Kinaumagahan, gumising si Akira na puno ng lakas at nagsimulang gumawa ng listahan. Nililinis muna niya ang kanyang apartment pagkatapos ay pumunta siya sa supermarket para kunin ang lahat ng mamahaling bagay na hindi niya nabili dati. Mayroong ilang mga zombie dito, ngunit nakatakas siya mula sa kanila sa pamamagitan ng pagsakay sa trolley. Pagkatapos ay kinulayan niya ang kanyang buhok, ngunit pagkatapos subukan ng ilang iba't ibang kulay, nagpa siyang manatili sa kanyang natural na itim. Ipinipinta rin niya ang kanyang larawan sa gilid ng isang gusali at nakahanap siya ng bisikleta na itinutulak niya sa buong lungsod. Sa gabi, nagsindi siya ng isang bungkos na mga paputok sa tabi ng Tokyo Tower para ipagdiwang ang kanyang bagong buhay. Lumipas ang mga araw habang patuloy na gumagawa si Akira ng mga bagay para sa listahan. Sa ika-5 araw, may barbecue siya sa bubong ng kanyang gusali habang hindi pinapansin ang mga zombie sa kabilang bahagi ng bakod. Nang malapit na siyang kumain ng kanyang steak, napagtanto niyang naubusan siya ng pampalasa, kaya pumunta siya sa supermarket para bumili. Bigla siyang nakarinig ng ingay at isang taong may helmet ang nagpakita upang simulan siyang bugbugin, huminto lang nang sabihin ni Akira na hindi siya zombie. Pagkatapos ay tinanggal ng tao ang helmet at laking gulat ni Akira nang makita ang isang magandang babae na nagngangalang Shizuka. Habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa labas. Nagmamadaling lumabas si Akira para ihagis ang mga bagay sa zombie na humahabol sa lalaki, ngunit hindi ito epektibo. Ang zombie ay pumasok sa market at si Shizuka ay nagsimulang makipaglaban sa kanya na nagpapakita ng mga kamanghamanghang kakayahan. Kapag may dumating na pangalawang zombie, pinalalayo niya lang siya sa pamamagitan ng paghahagis ng kaunting alarm device na nagpapakita na ang mga zombie ay naaakit sa tunog. Humanga si Akira at inimbitahan si Shizuka na manatili sa kanya ngunit tinanggihan niya ito, ipinaliwanag na ang pangangailangan ni Akira na iligtas ang mga tao ay magdudulot lamang ng panganib. Pagkatapos, bumalik si Akira sa kanyang apartment at ang pagtingin sa mga larawan ng kanyang mga araw sa kolehiyo ay nag-aalala sa kanyang kaibigan. Nagpa siyang magdagdag ng isang bagay sa listahan at pagkatapos ay tinawagan niya si Kencho, na tao pa rin ngunit may problema. Siya ay na-stuck sa loob ng isang love hotel room dahil ang mga koridor ay puno ng mga zombie at ang babaeng nakatali niya para gumawa ng malikot ay nahawaan din. Nangako si Akira na ililigtas siya at pagkatapos natanggalin ang kanyang lumang uniforme ng football, umalis siya sakay sa kanyang bisikleta. Sinubukan ng ilang zombie na kumapit sa likod ng gulong, ngunit natalo sila ni Akira nang biglang lumiko. Samantala, sinubukan ni Kencho na lumabas ng kwarto para lang isang zombie horde ang agad na sumunod sa kanya. Siya nagmamadaling bumalik sa loob ngunit narinig niya ang pagsara ng mga zombie sa pinto ay nag-flashback sa kanya noong siya ay nabigo sa malaking laro na naglagay sa kanya sa gilid ng breakdown. Bumalik sa Akira, nakita niya ang kalye ng hotel na puno ng mga zombie, kaya hinagis niya ang isang speaker sa lupa at pinatugtog ito ng musika, na naging dahilan upang magtipon ang lahat ng mga zombie sa paligid nito. Pagkatapos ay ginamit muli ni Akira ang kanyang pagsasanay sa football para umiwas at tumalon sa anumang natitirang mga zombie, kahit na itulak ang ilan sa kanila palayo. Pagkatapos tumalon sa bubong ng ilang sasakyan, nagawa niyang makapasok sa hotel at humarap sa isa pang zombie bago hanapin si Kencho. Sa kwarto, biglang nalaman ni Kencho na tahimik ito at binuksan niya ang pinto para makitang walang laman ang koridor. Si Akira ay nagpakita at ang magkakaibigan ay humingi ng paumanhin sa isa't isa bago pa sila sundan ng mga zombie. Ang mga lalaki ay agad na tumakbo sa bubong at sinira ang pinto ng hagdan, sa wakas ay nakatakas. Nagtatago ang duo sa isang magarbong restaurant at nagsalo ng masarap na pagkain, kung saan nakita ni Kencho ang listahan. Natuklasan niya ang huling item ay ang "Make Up With My Best Friend" at sinabi kay Akira na nagpapasalamat siya sa pagkakaroon niya ng pagprotekta sa lahat. Nagbigay inspirasyon ito kay Akira sa isang ideya, gusto na niyang maging isang superhero para iligtas ang mga tao mula sa mga zombie, ngunit itinuro ni Kencho na walang kapangyarihan si Akira. Maya-maya nakita ni Kencho sa balita na nagiging impyerno na ang Tokyo sa Earth at sinabing dapat na silang umalis. Sumang-ayon si Akira at pinili ang Marine Paradise Aquarium sa Ibaraki bilang kanilang destinasyon dahil mayroon silang espesyal diving suit na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga piteng, kaya dapat itong protektahan si Akira mula sa mga zombie at maging kanyang superhero suit.
Pagkatapos ay pumunta sila sa isang palengke para kumuha ng mga supply, ngunit sa sandaling iyon ay nakakita sila ng isang grupo ng mga taong tumatakbo palayo sa mga zombie. Karamihan sa kanila sa kasamaang palad ay napatay, ngunit nagawa ni Akira na makuha ang atensyon ng dalawang flight attendant, isang bus driver, at Shizuka, na ang mga kasanayan ay hindi mapoprotektahan siya mula sa napakalaking kaeg. Tumakbo ang grupo sa tindahan at ibinaba ang shutter, pinutol ang kamay ng zombie sa proseso. Lahat ay nagpapasalamat sa pagsagip, ngunit itinago ng driver ng bus ang kanyang nakagat na kamay. Pagkatapos ay kumuha sila ng isang bungkos ng mga supply at kumain ng kaunting hapunan na may maraming inumin. Kasama sa listahan ni Akira ang makipag-inuman sa isang flight attendant, ngunit kapag sinubukan niyang manligaw sa kanila, hindi siya pinansin ng mga ito pabor kay Kencho. Ang parehong babae ay umalis kasama si Kencho upang maging malikot sa pribado, at sinubukan ni Akira na makipag-chat kay Shizuka, na napansin niyang pinutol ang kanyang kamay gamit ang shutter. Agad niya itong inisikaso, na inihayag na nag-aral siya noon para maging isang doktor. Sa sandaling iyon, ang driver ng bus ay naging zombie at nagsimulang humabol kina Akira at Shizuka. Gayunpaman kapag narinig niyang nagsasaya ang tatlo, nagpasya siyang sundan sila sa halip. Sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanila mula sa likuran, nagawa ng driver na habulin ang isa sa mga babae at kagatin siya. Kapag sinubukan siyang tulungan ng kanyang kaibigan, lumingon lang sa kanya ang driver at kinagat din siya. Sumunod na sinimulan ng driver na habulin si Kencho, at nang gustong tulungan siya ni Akira, nagpasya si Shizuka na iwan sila dahil mas magaling siyang mabuhay ng mag-isa. Ang pagkakataong iligtas si Kencho. Habang ang driver ay natigil sa radyo, tumakbo si Shizuka sa pinto, ngunit hindi niya maiangat ang shutter ng mag-isa at hindi nagtagal ay nahanap siya ng mga zombified na batang babae. Gumagamit siya ng basket para itulak ang lahat ng zombie palayo habang ang mga lalaki ay lumalabas para ianggat din ang shutter, ngunit hindi rin nila ito mabubuksan. Nang makita si Shizuka na nakikipaglaban sa lahat ng mga zombie ng sabay-sabay, nagmamadali si Kencho na magsindi ng isang bungkos ng mga paputok na nakakagambala sa mga zombie at nagpapahintulot kay Akira na iligtas si Shizuka. Pagkatapos ay nagtulungan ng tatlo para buksan ang shutter, at ang mga lalaki ay nagmamadaling pumasok sa isang RV. Noong una ay ayaw ni Shizuka na sumama sa kanila, ngunit nang makitang hinahabol sila ng mga zombie at dahil hindi siya marunong magmaneho, wala siyang pagpipilian kundi sumama sa kanila. Maya-maya pa ay nakalabas na ng lungsod ang tatlo. Ang kanilang destinasyon ay ang aquarium, ngunit madalas pa rin silang huminto para gawin ang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng pagpapalaya sa mga aso mula sa kanilang mga tali, pangangalap ng mga supply, at pagpapakulay pa ng buhok ni Kencho. Hiniling ni Akira na gawin ang mga bagay mula sa kanyang listahan tulad ng soft yoga na nagtatapos sa pagkahulog ni Kencho sa tubig. Nagparagliding din sila, nagluluto sa isang campfire, at nagsisindi pa ng mga paputok. Kapag nakatagpo sila ng hotel na may mga hot spring, hindi nila pinapansin ang mga zombie at doon sila magpapalipas ng gabi. Nasisiyahan sila sa mainit na tubig, mainit na sake, at magandang tanawin ng langit na puno ng mga alitap-tap. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang tatlo sa aquarium, ngunit ang RV ay biglang umalis sa kalsada at bumagsak, na naging sanhi ng nawala ng malay si Akira. Pagkatapos ay ipinahayag na ang kalsada ay natatakpan ng mga spike trip. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Akira sa isang boses na sumisigaw sa kanyang pangalan, at laking gulat niya nang matuklasan niyang naroon ang kanyang matandang amo na si Kisugi. Dito pala nagtatago ang lahat ng nakaligtas mula sa Tokyo, kabilang ang mag-asawang kapitbahay ni Akira. Nakabuo sila ng isang komunidad at ngayon ay nagtutulungan upang mabuhay sa loob ng aquarium, na naging kanilang kuta. Ang mga nakaligtas ay hinati sa mga team para asikasuhin ang iba't ibang gawain, at si Kisugi ang pinuno ng komunidad na nagpapanatili sa lahat ng tao sa kanilang mga paa. Mayroon din silang ilang truck na minsan ay umaalis patungo sa lungsod upang mangalap ng mga supply, at para pigilan ng ibang tao sa pagnanakaw sa mga sasakyan, nagulat si Akira na makitang gumagamit sila ng mga zombie. May isang grupo sa kanila sa labas na nakalock sa likod ng mga bakod, at kapag kailangan nilang lumipat, gumagamit ang isang bantay ng megaphone para makuha ang kanilang atensyon. Tumutulong na sina Kencho at Shizuka sa gawain, at hiniling ni Kisugi kay Akira na sumama din sa kanila. Nag-aalangan si Akira dahil gusto niyang tapusin ang kanyang bucket list, ngunit pinananatili siya ni Kisugi sa pamamagitan ng pagturo na ito ay mas ligtas para sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng hapunan, galit na galit si Kencho nang mapansin na si Kisugi at ang kanyang malalapit na kaibigan ay kumakain ng marangya habang ang lahat iba pang nakaligtas ay nakakakuha lamang ng mga kinokontrol na rasyon. Ang masama pa nito, tinatrato ng grupo ng boss si Akira na parang katulong. Gusto silang kalabanin ni Kencho, ngunit pinigilan siya ng asawa dahil ang maling pag-uugali ay maaaring mapatalsik ang buong team.
Pagkatapos ay ibinahagi ni Kencho at Shizuka ang kanilang pagkain sa buntis para maging malusog ang sanggol. Para pasalamatan sila, ipinakita ng asawa sina Kencho at Shizuka ng paraan para makalusot palabas para makarating sa parking lot. Tinitingnan ni Kencho ang RV, ngunit sira ang mga gulong. Patuloy na nagsusumikap si Akira, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang naging alipin na naman siya ng zombie. Samantala sa lungsod, isang driver ng truck ang naabala habang naninigarilyo at hindi nakakita ng zombie na pumasok sa loob ng truck dala ang mga supply. Maya-maya ay bumalik ang truck sa aquarium at sa sandaling binuksan ng driver ang pinto, tumalon ng zombie at kinagat siya. Sinubukan ng gwardiya na tumakas at nang bumukas ang pinto, isang pulutong ng mga zombie ang nagsimulang pumasok sa loob. Malapit ng maaga ng kaguluhan ng aquarium habang tumatakbo ang mga tao na parang baliw at sinimulang kagatin ng mga zombie ang bawat survivor na maaari nilang mahawakan. Di nagtagal, ang ilan sa mga zombie ay nakarating sa exhibition ng piteng at nahulog sa tubig kung saan lahat sila ay naging pagkain ng piteng. Pansamantala, ipinakita ni Kencho at Shizuka kay Akira na naayos na nila ang RV at nagnakaw ng ilang supply para makaalis na sila. Gayunpaman, itinuro ni Akira na mas ligtas ang lugar na ito at nagpas siyang manatili. Habang bumalik si Akira sa loob, hinanap ni Shizuka ang bucket list at pagkatapos makita ang lahat ng aktibidad na ginawa nila ng magkasama, napansin niyang hindi pa natatanggal ang pagiging superhero. Sa loob ng aquarium, sinisigawan ni Kisugi ang lahat dahil napansin niyang may nawawala at kailangang gawin. Bigla siyang hinayla pabalik ni Kencho at pinutol ni Shizuka para kausapin si Akira, itinuro na hindi talaga nabubuhay ang ganitong pamumuhay, mga zombie lang sila na walang kagat. Ipinakita rin niya kay Akira ang kanyang bucket list, dahilan upang maalala niya kung gaano niya kinasusuklaman ang pagtatrabaho para kay Kisugi at kung gaano niya kagustang magsaya sa gitna ng apocalypse. Biglang ninakaw ni Kisugi ang listahan at inihagis ito sa lupa para tapakan ito, na sa wakas ay nagpareact kay Akira. Itinulak niya si Kisugi sa lupa at kinuha ang listahan bago ipahayag na siya ay umalis. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakarating din ang mga zombie sa lugar na ito at nagkaroon ng kaguluhan. Itinulak ni Kisugi ang kanyang mga kaibigan bago tumakbo palayo, ngunit sinubukan ni Akira na gabayan ang mga tao sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Tumakbo sila sa koridor at nilock ang pinto sa likod nila bago pumasok sa silid ng exhibition ng piteng kung saan nakita nila ang Kisugi. Isang galit na Kencho ang humawak sa kanya at tinawag siya dahil sa pag-abandona sa kanyang mga tao, naabala lang ng isang piteng na tumalon mula sa tubig at lumapag sa tabi niya. Nataranta ang mga tao ngunit sinabihan sila ni Shizuka na huwag mag-alala dahil hindi makagalaw ang mga piteng sa lupa. Gayunpaman, biglang binitawan ng piteng ang lahat ng mga binti ng mga zombie na kinain nito na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa sahig. Tumatakbo ang grupo pabalik sa koridor para lang harangan ng piteng ang daan sa pamamagitan ng pagbagsak sa dingding. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo muli at nagpasya si Kisugi na magtago habang si Akira ay nakahanap ng pinto at pinapasok ang lahat sa loob para sa kaligtasan bago i-lock ang pinto. Habang kumakatok ang piteng sa pinto, sinubukan ni Kisugi na lumabas, ngunit gumawa siya ng ingay at nakuha ang atensyon ng hayop. Kasabay nito, napagtanto ni Akira na nawawala si Kisugi at sinabi niyang gusto niya itong tulungan, dahilan upang ituro ni Kencho na karapat-dapat si Kisugi sa kanyang makukuha. Gayunpaman ayaw ni Akira na may mamatay sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Dahil hindi niya siya mapipigilan, tinulungan ni Kencho ang kanyang kaibigan sa halip sa pamamagitan ng pagsisiwalat na mayroong espesyal na diving suit sa kwarto. Samantala, tumatakbo si Kisugi sa koridor at mga biyahe. Kapag malapit na siyang makuha ng piteng, nagpakita si Akira sa kanyang bagong superhero na costume at sinipa ang piteng, para lang tumalon ng halimaw sa kanya para umatake. Napahawak si Akira sa bibig ng piteng ngunit sa halip na tulungan siya, tumakas si Kisugi. Buti na lang sumulpot si Kencho sa isang forklift, kaya umakbang si Akira para bigyan siya ng space. Itinulak ni Kencho ang forklift papunta mismo sa piteng, ngunit pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, napagtanto niyang hindi ito gumagawa ng anumang pinsala at nagpas siyang tumakas. Nang makarating si Akira sa exhibition ng piteng, nakita niya si Kisugi na napapalibutan ng mga zombie at agad siyang tumalon upang labanan sila. Nagagawa niyang talunin ng iilan, ngunit napakarami at hindi nagtagal ay napapalibutan na siya. Sinimulan siyang kagatin ng mga zombie at bagamat hindi nila masira ang espesyal na suit, masakit pa rin ito para kay Akira. Sa koridor, tumatakbo si Kencho mula sa piteng, at nang makita niya ang butas sa dingding, nagpasya siyang tumalon dito para makapasok sa exhibition. Sinusubukan ng piteng na sundan siya, ngunit napakalaki nito at naiipit sa butas. Biglang nagsimulang tumugtog ang ilang musika, si Shizuka, na nagdala ng 2 megaphone para makaabala sa mga zombie.
Sa mabilis at matikas na paggalaw, tinatakbuhan niya ang kawan habang sinusundan siya ng mga ito at nang makarating siya sa gilid ng tangke, itinapon niya ang mga megaphone sa likod niya. Nagiging sanhi ito ng lahat ng zombie na sumunod sa ingay at mahulog sa tubig. Nagsamang muli ang tatlo at nang subukan ni Kisugi na sumama sa kanila, sa wakas ay nakalaya ang Piteng at itinulak ang amo. Nagmamadali si Akira para tingnan siya at sinubukang umatake ng Piteng, ngunit gumamit si Akira ng isang piraso ng tubo para hindi nakadikit ang bibig nito. Gayunpaman, ang Piteng ay mas malakas kaysa sa tubo at nakasara pa rin ang bibig nito, nahuli ang kamay ni Akira. Habang sinisimula ng Piteng na hagupitin si Akira, nagmamadaling kumuha ng flashlight si Shizuka para kunin ang mga baterya nito. Na ipinapaliwanag na ang mga Piteng ay may napakasensitibong tool para sa pagtukoy ng kanilang biktima sa kanilang mga ulo at na maaaring mapatay ito ng kuryente. Pagkatapos ay kanekta ni Shizuka ang mga baterya gamit ang tape, kinuha ni Kencho ang mga ito at naalala ang football pass siya ay nabigo sa kolehiyo, nag-concentrate para mas mahusay sa pagkakataong ito. Ang mga baterya ay itinapon ng buong lakas ni Kencho at ligtas na dumapo sa mga kamay ni Akira bago lumingon ang Piteng kay Kencho at hinampos siya ng malakas. Galit na galit, hinawakan ni Akira ang mga baterya sa kanyang kamao at tumalon para suntukin ang Piteng mismo sa ilong, na nagdulot ng pag-alog sa katawan nito na epektibong pumatay sa kanya. Pagkatapos nagmamadali sina Akira at Shizuka para tingnan si Kencho, na ayos lang. Pagkalipas ng ilang oras, lahat ng mga nakaligtas ay namahadya na ng mga supply sa kanila at naghahanda ng umalis sa aquarium. Dumating si Kisugi upang subukang pigilan sila, ngunit ngayon ay handa na ang mga pamilya na manindigan sa kanya, at kahit na ang kanyang mga lumang empleyado ay tinawag siya dahil sa pagiging kailangang boss niya. Sumasang-ayon ng lahat na naging mas mabuting pinuno si Akira at ngayon ay handa na silang umalis para magkaroon ng totoong buhay sa halip na magtrabaho na parang zombie. Hindi pinapansin ang pag-ungol ni Kisugi, lahat ng mga nakaligtas ay nagpapasalamat kay Akira sa pagbukas ng kanilang mga mata at umalis sila sa mga sasakyan. Nang makapasok ang tatlo sa kanilang RV, nagkunwaring pinagsisihan ni Kisugi ang lahat at sinubukang sumama sa kanila, ngunit tinanggihan nila siya at umalis nang wala siya. Ngayon, handa na ang tatlong magkaibigan na magdagdag ng higit pang mga bagay sa listahan. Gusto ni Shizuka na maging isang doktor para magligtas ng mga buhay at gusto ni Kencho na maging komedyante para magpatawa. Tinanggal ni Akira ang pagiging bayani at idinagdag ang pagiging bayani bilang kanyang bagong trabaho bago ipahayag na magpapatuloy sila hanggang sa umabot sila sa 100. Maraming salamat po sa panonood.